Hello mga kababayan, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Saan man kayo sa sulok ng mundo, good morning, good afternoon, good evening, and Merry Christmas! Bago ang lahat, gusto kong i-greet ang aking pamilya dyan at i-shout out aking pamilya dyan sa Pilipinas. Sa Ambiong, La Trinidad, Benguet, lalong-lalo na ang aking mother na si Marcela. Hi, Mom! Kumusta ka? I hope you're in a very good health and everything like that. Merry Christmas to everyone! At sa mga lahat ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, mga Dabarkads, Merry Christmas! At ako'y nagpapasalamat sa lahat mga nag-subscribe at nanonood palagi ng aking video. Thank you so very much and Merry Christmas! Ang ating tatalakayin ngayon, ang topic na gusto kong ibaghagi sa inyo, mga kababayan, ay kung paano ko nga ba nakamit o nakuha ang aking 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Yun ang gusto kong ibahagi sa inyo, mga kababayan. So, nung una kong nag-video ay hindi ko talaga inaisip na, mag-monetize. Wala sa isip ko yun. Ginawa ko itong aking video noong pandemic. Kasi hindi ako masyadong nagwo-work dahil nga sa kasagsagan ng pandemic, so hindi ako masyadong nagtatrabaho o kumukuha o nag-overtime at that time. Palagi akong nagsa-hike. So, one time, naisipan kong mag-hike at i-video yung aking ginagawa sa aking pag-hike. Nung panoorin ko yung video, sabi ko sa sarili ko, aba, maganda pala to, tuloy-tuloy pala akong nagsasalita. Kaya, ini-upload ko siya. So, bago ko in-upload yung video, kailangan matuto muna ako kung paano nga bang pag-upload, paano ba ang pag-apply dun sa YouTube. So, it took me, syempre hindi ako masyadong sa mga tech or IT stuff. So, it took me around 5 hours to able to sign up and do everything at saka i-upload yung mga video na ginawa ko that time. So, sa mga mga nagsisimula, huwag kayong o kaya gusto pang mag-YouTube, huwag kayong mawalan ng ng determinasyon o kaya pag-asa, darating din 'yan. So, paano ko nga ba nakamit yung aking 1,000 subscribers? So, at that time, nung gumanda-ganda na ang panahon na yung mga COVID, medyo okay na, nagtrabaho ulit ako, kaya hindi muna ako gumawa ng mga videos. There are even times na hindi ako gumawa ng videos ng mga 1 year or less than a year or a few months. So, hindi pala maganda yon. Ang dapat, pag ikaw or pag gusto mong dumami ang iyong mga subscriber, dapat pala at least mag-upload ka ng videos. At least maybe once a day or kaya pag wala kang time, every other day or twice a week. At saka sabihin mo doon sa mga subscribers mo na, mag-upload ako ng video every other day or every week or twice a week. Para alam nila. Kasi nga, paano sila magsusubscribe kung wala naman silang isi-subscribe na video? At paano naman sila manunood kung wala naman silang papanoorin na video? Yun ang doon, yun ang napag-alaman ko. So, kailangan talaga na mag-upload. Kasi nung hindi ako nag-upload, kasi nga busy ako sa work, walang nagsusubscribe. Yung mga subscriber ko, wala pa sa 100. Kaya hindi maganda yon. Kailangan talagang mag-upload. Of course, kailangan din natin, pag-isipan din natin yung content. Yung magandang content, at saka yung magandang thumbnail, important din yung thumbnail. Kasi nung, last May ba yun? But this year, ako talaga na nagpursige na mag-upload. At saka, nabigyan talaga ako ng inspirasyon. At saka isa pang importante dito sa mga ginagawa natin videos, you have to like it. Yung at least naman
magustuhan mo yung mga ginagawa mong videos at saka yung ina-upload mo, at least naman gusto mo. Kasi nga, ma-monetize man o kaya hindi, okay lang yung hindi ka magsisisi o kaya madidepress na sayang, hindi na monetize, ang dami-dami ko pa naman ginawa o kaya nag-spend ako ng so much time, hindi pala na-monetize, I should say. Kasi ngayon medyo stricto na ang YouTube, hindi tulad nung bago-bago pa na hindi sila masyadong stricto, ngayon stricto na sila. Kaya yung mga content, kailangan talagang i-watch natin yung mga ina-upload natin. At saka yun nga, nung sunod-sunod na naibigyan ako ng inspirasyon na mag-upload, yun dumami ang aking subscriber at saka marami nang nanonood ng aking mga videos. At least, nowadays, nag-upload ako at least 1 video a day o kaya kung hindi man ako, I'm very busy, hindi man ako maka-upload ng 1 video a day, nag-upload ako at least every other day or every 2 days, parang ganon. Kaya, yun ang dahilan kaya dumami yung mga aking mga subscribers at saka yung aking mga watch hours. At saka yung, ngayon pinag-iisipan ko na yung thumbnail, kung anong magandang ilalagay sa thumbnail, talagang pinag-iisipan ko na yon. At saka yung tinitignan ko na rin yung content ng aking video. Pero syempre, hindi naman pare-parehas ang gusto natin, gusto ng mga tao. Yung iniisip mo na gusto ng tao, hindi pala nila magugustuhan. Kaya kung minsan, mas maganda yon na yung ina-upload mo o kaya yung ginagawa mong video is yung talagang nagpapasaya sa'yo at saka yung gusto mo, para at least na hindi man 1 o 2 manood, hindi ka mag-aaksaya ng oras o hindi ka nag-aksaya ng oras dahil yung ginawa mo naman video is gusto mo naman yun, nasiyaan ka naman. So, it's for yourself. Kaya kahit na hindi naman pinanood ng iba, okay lang. Kasi, it made you happy to do that video. Yun ang pinaka-importante sa paggawa ng mga videos. At saka yun nga, yung gusto ng pinapanood ng mga tao ngayon, I found out, is yung gusto nila ngayon dahil nga sa buhay natin ngayon na maraming nakaka-depress na mga sitwasyon, gusto ng mga tao ngayon, I found out, is yung mga nakakatawa. Yung mga nakakatawang videos, yung mga may maidudulit na aral ng mga videos, parang yun ang gusto ng mga tao ngayon na panoorin. Kasi nga sa ating mga sitwasyon ngayon na marami rin nakaka-depress. At sa yung mga nakakatulong sa kanila, yun ang gusto nilang panoorin. At saka yung mga nakakatulong sa mga tao, yun ang gustong pinapanood ng mga tao ngayon. But as I said, it's very important na yung ginagawa natin na ating mga videos is we like it and we're happy to do it. Yung nagpapasaya rin sa atin. So yung parang pinapasaya rin natin ang ating sarili, pero nakapagpapasaya rin tayo ng mga ibang tao na nanonood sa ating mga video. So it's just like it worked both ways. Para kung wala man manood, at least masaya ka na ginawa mo yung video. Yun ang pinaka-importante. So, yung importante is yung thumbnail, pag-isipan mabuti, at sa yung content ng video. Kasi kahit na sabihin mong mag-subscribe kayo, kung hindi naman nila nagugustuhan yung video mo, wala rin magsusubscribe at wala rin manunood. Kasi nung una, sabi ko nga doon sa mga pamilya ko, nung una akong nag-upload na, hey, manood naman kayo, o kaya mag-subscribe naman kayo. Pero kahit na sabihin mo yan, kung ayaw nila at hindi nagustuhan yung video na in-upload mo, then kahit na sabihin, wala rin manunood. Kahit na hindi mo pa sabihin yun na mag-subscribe sila, kung nagustuhan nila yung video mo, then magsusubscribe sila. Kasi nagustuhan nila yung video mo. Yun lang yun. So, yun ang napag-alaman ko. At saka yun nga, huwag kayong mawalan ng determinasyon na upload lang kayo ng upload. Kasi, yun ang isa pang na pag-aralan ko na 90% o kaya 80% ng nagkukwit o kaya hindi nagsasucceed yung kanilang
channel is yung hindi sila nag-upload at nagkukwit kaagad sila na yung bang, oh, wala naman nanonood, hindi na ako mag-upload. Hindi, kasi hindi mo alam na maybe yung isa sa mga na-upload mong video ay pumatok at mag-viral, then marami ka ng maraming magsusubscribe, maraming nanonood. Kasi yun ang nangyari dun sa aking channel. Now, mahilig ako manood ng show ni Simon Cowell dun sa American's Got Talent. So, one time, nung nanonood ako, nakita ko itong bata na ang galing-galing talaga niyang kumanta na Pilipina dito sa US. Nakatira yata yung pamilya nila dito sa US. At ipinanganak yata siya dito sa US. Pero ang galing-galing niyang kumanta. Sabi ko, wow! Ang galing ng batang ito. I-upload ko nga. So, ini-upload ko siya. I mean, pero nang ini-upload ko, napag-alaman ko na may copyright pala yun. So, I'm not suggesting that you should do that. Tignan nyo muna kung may copyright yung ina-upload nyo or wala. Kasi, as I said, ang YouTube ngayon napaka-stricto. Kaya ayaw nila ng copyright. Copyright talaga ang gusto nila is yung talagang original content. At saka minsan nga pag marami kang copyright, hindi nila minomonetize yung channel mo. But go back to what I'm saying na yun, so in-upload ko yun, and then in-upload ko yun ng evening dito sa Amerika. So pagkatapos ng upload, edi natulog na ako. Hindi ko na inisip yun. Aba, paggising ko kinabukasan, nung i-check ko siya, boy, ang dami-dami nanood. Ang dami-daming nanood dun sa ini-upload ko na yun. At saka ang daming nag-subscribe, mga 500 yata yung nag-subscribe. At saka yung nanood, more than 100. More than 100 ang nanood. Kasi wow! So, doon nagsimula yung aking inspirasyon na gumawa. Buhat nun, inaraw-araw ko ng mag-upload, inaraw-araw ko ng gumawa ng content. I mean, syempre, kung minsan yung mga travel ko, lalo na pag nag-hike ka, hindi mo naman kailangan pag-isipan yun, gagawin mo lang. At saka, may mga iba na naman dyan na yung mga ginagawa mo na gusto mong gawin, hindi na type o ayaw nilang manood. Okay lang yon. At least, yung ginawa mo is nasiyahan ka or you're happy to do it. Yun ang importante. But what I'm trying to say is, mag-upload ka na mag-upload kasi hindi nyo alam. Tulad nga yung nangyari sa akin na isa lang video lang, nagkaroon ako ng inspirasyon. Kaya naka-achieve ako ng 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hours. Kung nagtataka o kung nagtatanong o kaya nag-iisip kayo kung ilan ba yung 4,000 ilang ano ba yung views ba yun? Yung 4,000 watch hours is mga around 60 to 80,000 views yun. Yung 4,000. Para para sigurado, gawin mo ng 100,000 views. Yun yung 4,000 watch hours. Na gustong kailangan ni YouTube. So guys, mga kababayan, ko lang i-share sa inyo yan para naman kung sakaling tulad ngayong Christmas, kung sakaling may gustong magsimula na gumawa ng account o kaya mag-YouTube, yun lang, huwag kayong mawalan ng pag-asa o kaya go lang kayo ng go kasi hindi nyo alam na one time, you never know. Yung isang video na ginawa yun is mag-viral o kaya maraming gustong manood at maraming mag-subscribe dahil nagustuhan nila. Kasi nga tulad ng sinabi ko, paano mo malalaman o paano ka magsasucceed kung hindi ka mag-upload. Yun ang napag-alaman ko. Or hindi ka gumawa ng videos. Alright mga kababayan, maraming salamat ulit sa mga nag-subscribe at saka sa mga nanonood palagi ng aking video at ako'y muling nagpapasalamat sa inyo. Merry Christmas and a Happy New Year. Maligayang Pasko. I hope you have a great day. Bye mga kabakats, mga kababayan. Bye!